Hindi pa rin po ayaw tandanan na actually coach ng Ginebra yung kanilang nakuhang lead kanina. Ito gusto mo sa isang team, no? Coming from the lemon time o yung halftime break, tuloy pa rin kung ano yung inuumpisa nila kanina. Hindi lang yon. Coming from that disappointing loss against Alaska, talagang tinatrabaho nila itong laro nila ngayon. Sabi mo nga kanina, dapat kalimutan na nila yan. Yung first quarter, hindi mo sila masisisi, no? They came all the way, no? From sabi nga nila, yung mga tao, not expecting them to win so many games, but yet, umunting sila sa championship. Siyempre, frustrated sila. Pero dito, ibang storya ito. As we see this three-pointer by Vince Season. At hitting the bottom of the net. Sabi nga natin, net lang ang tinamaan sa tirang yun. Hindi po kapos, pero talagang walang aling yung tirang yun. At si Vince Season, 13 points na dito sa, actually, early part of the third quarter. So, 10 points siya kanina first half. Dinaanan ni Pulistico si EJ File, supalpal. Ngunit si Alvarez, ang pasa ni Gayoso, naantala niya. And Pumaren will take the ball at siya ngayon na magsa-set up. Ito si Alvarez sa ilalim, dadaan sa ilalim. Binigay kay Pulistico. Pulistico open for a jumper. Yes. And Pulistico, kahit pa isa-isa pa, dalawa-dalawang ito na naman. Turnover na naman. Dalawang turnover, sunod-sunod. Bong Alvarez na naman. Yun ang sinasabi natin, yung strength coming into play. No? Si Alvarez, isa rin to sa mga matitinding gumamit ng bakal. Isinalya niya ng konti, coach, tapos sa kanya ginamit yung panda. Pero sayang, para sa Ginebra, no? They came out smoking, yung sa 3-point shot ni Vince Season kanina, pinalaki nila yung lamang nila. Tapos bigla ka magkakamali ng 2 beses at ayan, 2 point na lang ang lead nila. So, siguro talagang concentration, nangyayari yan sa lahat ng team, It happens to all the teams, but you should always be as a coach, you should always be aware and you should always emphasize the point na it will happen, but let's take control of it. Sabi nga nila, eventuality yung magte-turnover ka, pero parang nagte-turnover ka ng 20, hindi na eventuality yun. Talagang meron kang problema doon. And para sa isang coach, talagang nandun sa Coach Yeng yung sinasabi ni Tante na yung concentration, Obviously, yun ang unang-unang step dyan. Definitely, yung concentration. If you don't concentrate, actually, basketball is a game of concentration. It's a game of focus, concentration. It's sinasabi nila, yung golf, it's almost not a physical game. It's almost mental. A mind game. Dito sa basketball, every sport is becoming a mind game. Sa technology ng performance ngayon, physical performance. The mind is the one really that's got to be in peak form. Body and mind yan magkasama. Kumbaga, yung utak niyo yung point guard ng buong katawan niyo, Kung saan magpupunta ang katawan mo, o kung anong gagawin ng katawan mo, yung mind mo magdidictate. So, napaka-basic niya. More and more, actually, all sports are becoming mental. It's a mental game. Yun po ang evolution ng sport. Unlike before, sinasabi nga natin, kailangan palaging malakas ang katawan. Palakasan lang. Ngayon, meron na ibang dimension yan. Kaya dati yung sinasabi po nila that basketball is not played with only brute strength. Sinasabi nga natin, para pag iniisip mo lang gamitin mo yung utak mo, hindi ibig sabihin na bobo ka, actually. Pero talagang kailangan yung part na yun ng game, gamitin mo, yung paggamit ng ulo. Dito tinitignan natin kung paano gagamitin ng San Miguel yung kanilang mga ulo sa pag-atake. At dahil doon, nakita mo, Asaytono wanting to challenge Aquino, and while nakakuha siya ng foul. Pero tingnan mo, nag-collapse ang depensa sa kanya. Just too bad they committed the foul. But yun, nakikita mo na halos 5 nakaputi ang sumugod sa kanya. So that's still a good sign. They committed the foul, but the defense was aware that Nelson Asaytono was going into drive. Kaya nag-react sila. Nagre-react na sila. Yun ang isang gusto natin. At tinitignan po natin si Pido Harencio, who was used early in the game, pero hindi po binabalik pa hanggang sa ngayon. Hindi siya gaano talaga mabigyan ng playing time dahil ang ganda naman nilalaro ni Vince Season. At saka isa pa yung sa rotation ni Coach Sonny Jaworski kanina, ang emphasis niya kanina sa depensa para isa-shutdown itong dalawang scorers ng San Miguel. Laglag ng bola. Ayun na naman yung turnover ng San Miguel. Asaytono runaway, aatake, and that is the lead for San Miguel again. 57-56. They regained the lead. Nako! Ito na naman ang turnover. Dalawang dikit. Hawak ni Pulistico ang bola at nabitawan niya, nakuha ni Valdovit.
Yun ang sinasabi natin gamitan minsan nung nasa taas. Ano? Oo. At nagre-reklamo si Polístico, baka ma-technical siya. Nilaglag ang bola kay Ives Ignatice. At nakita mo yung paggamit ng experience ni Paul Alvarez at Ignatice. Laglag bola dito, walang pantay. O, ayan, patay. So bumibilis na naman ang pace ng larong ito. At alam mo, kung mabilis ang pace ito, advantage dapat Ginebra, dito ang Ginebra. High posting is EJ File. Hindi makakita ng kumakat. Yun din ang isang problema na ipinopoint out Oy! ng mga iba nating nakilala dyan. Isang turnover na naman. Tatlong turnover, Ayun. tikit-tikit. Tinapos ni Alvarez with an open layup ang pagkakamali ng Ginebra. Alam mo, 7 minutes, 55 seconds or 53 seconds, ano? Nakalimang turnover na tong Ginebra. So, dito pa lang, makikita natin talaga inherently yung problem nila dyan sa taking care of the ball. Palagi ko sa second conference, bago mag-start sa off-season, kailangan itong mga tape na to, hindi yung mga highlight ang panoorin nila, yung mga pagkakamali nila. Tama yan. Kunin nila, editin nila, tignan nila kung ano yung mga mistakes nila. Ito si Wilmer Ong, nagulat sa pasa, buti na habang nadali niya. And instant offense from yung dalawang taga-Bacolod. Sa ating mga taga-panood sa Iloilo, Madam Ogate nga salamat sa inyong panonood sa PBA. Ito po ang ating battle for third. At dito, kalat ang mga Ilonggo sa loob. Andiyan si Digdadice, andyan si Locsin, andyan din itong si isa pang Bacolod boy na si Wilmer Ong. Samantalang bagsak si Paul Alvarez, nabunggo ni Noli Locsin. Yun nga Bacolod boy mo, nabunggo si Bong Alvarez. At ito si Noli Locsin, ito si Wilmer Ong, mga produkto ng ng NBA, alam mo ba? Yung NBA? Negros. Hindi National Akala nila baka yung NBA ni Michael Jordan yan. Yung Negros Basketball Association. Sino nga yung isang kilala dyan? Si Dodong Pascon ba yun? Yan, kaibigan natin yan. Barkada po yan. Basta pupunta tayo doon sa may bandang South, yan po ang mga tagapantay natin dyan. Kaya naman yan po sa mga parang contact mo doon, ano? Kung kailangan mo ng basketball, yan. Anything about basketball, they're the people to go to. Si Manong Dodong, maayong gabi po sa mga kapatid natin dyan. At sana maganda ang inyong panonood dahil kalahati pa lamang ito ng offering namin sa inyo sa araw na to dito sa IBC 13. Atid sa inyo ng Vintage Sports at saka ng VTV 6160. Sandali, pinag-uusapan yung Battle for Third, isang laban. Sabi siguro ng mga tao, anong gagawin nyo doon sa mga ibang laban? 7 games ang sinasabi ni Coach Sing. Sagutin mo ngayon yan. Na, relax lang kayo dyan sapagkat meron kaming ihinanda sa inyo, yung mga kabataan po dito sa Metro Manila, kung naalala ninyo, binigyan natin sila ng importansya ng opening ng PBA. At gusto ng PBA, ituloy ang pagbibigay ng importansya sa kanila. Ang mga teams po ng De La Salle, ang University of the East, ang University of Santo Tomas, at saka ang alma mater ni Coaching, at for a while, naging alma mater ko, ang UP, ay maglalaro po sa isang PBA University Invitational. At yan po ay magsisimula sa susunod na game, sa linggo. So makikita nyo yung 4 na teams na yan in action. Very interesting yan na tournament na yan. At napakaganda nito dahil doon natin makikita yung mga, sabi nga, mga future stars. Samantala na doon ko titigdadisi ang bola sa ilalim. At siguro maganda rin yun para sa mga kapatid natin sa probinsya upang i-gauge yung talent. Ano bang talent meron ng mga taga Maynila? Ano ba, sino-sino bang magagaling na bata doon? Tignan nila at masusukat nila ang galing nila. As we see a best 3-point shot by Vince Sison, a 3-point lead for San Miguel Beer. Alvarez, stutter steps, bukas dito si Pumaren, hindi titira, ilalaglag ang bola, ginamit ang banda, wala, nakuha ni Digdadice, and Noli Locsin committed that mistake of looking forward, hindi pa niya nakakuha ang bola, buti na lamang nakakuha ni Baldavid ang rebound. Baldavid, titira ng jumper. Oy, nako. Wala, hindi nakakuha. Isang instant yun na nagmadali si Baldavid. Hindi nakaporma yung kanilang mga kasama. He didn't really take a real open shot. Sa tingin ko, pwede siyang makakita pa ng mas magandang tira kaysa ron. Coach, dito, tignan mo. Hawak na ni Digdadice ang bola. Susundutin pa nitong si Noli Locsin. So, tama. Tama ka ron. Normally, a rookie would make that mistake. Pero pag ganito ka nakatagal sa liga. Actually, I think yung 5th foul ni Noli Locsin dun sa Alaska. Niyakap niya si Jeffrey Carriazo. Was somewhat like that. At napakaganda pa naman ang nilalaro ni Noli Locsin. Pero na-foul trouble siya dun sa larong yon. And he could have helped the team in that situation. Nakita na naman natin na nangyari ngayon. 4 turnovers against 1. Ginebra, meron ng 4 dito sa isa ng San Miguel sa ating third quarter. 6 minutes left. Andito sa gilid si Alvarez. Jumper. Ayun, patay.
Nakatingin si Alvarez at dahil sa kanyang magandang levitation, talagang nakaasintang-asintat, tingin na tingin yung focus ng mata niya doon sa rim eh. Oo. Kulang din sa challenge actually. Hindi siya masyado na challenge dun sa play na yon. Ito si Marlo Aquino against Pulistico. Palibag na yon si Noli Locsin at nagulat ako doon dahil alam ko malakas yung katawan ng Locsin. Yung Alvarez pala, mas malakas ang katawan. Sidestepping is Ives Ignace and committing a turnover. At may problema si Coach Sonny Jaworski. Gusto niya ng timeout. Kami po yung magbabalik. Okay, ito po ang ating third quarter kung saan nagkakaproblema na naman ang Ginebra. They're down by 3. Ang follow-up ni Wilmer Ong will count plus the foul. At talk of improvement, Coach. Ito si Wilmer Ong, ha? Alam mo, pagtatapat ko na sa'yo, ito si Wilmer Ong. Kinukuha rin namin ito dahil na-expire ang kontrata nito eh. Pero kaya pala ayaw ibigay ni Coach Sonny. Nakita siya, no? Ito pala nakita niya. Muntik mo na sanang maisahan si Coach doon, pero hindi pwede. May nakita pala siya ditong hindi natin nakikita dati. At yun nga lang, yung free throw niya, baka kailangan ng ayos ng konti. 65-62, but what a rebound and what a follow-up by Wilmer Ong. Muntik siya magka 3-point play opportunity. Hindi niya lang nakumpleto yun, yung opportunity yun. Ito si Pulistico having some problems. Paul Alvarez against Vince Sison. 5 seconds na lang ang shot clock. Ang ganda ng depensa ng Ginebra. 3, 2. Ayun. Nabitawan ng bola. Okay. Ito si Vince Sison. Nabitawan ng bola. Yun ang sinasabi natin. Sayang na sayang. Alvarez levitates. Binigay kay Digdadize. Digdadize missing. Asa ito na follow-up tapos. Pero ang bola mapupuntang ipumarin. 20 seconds sa shot clock nila. Alvarez thinking of a shot. Ang tira and yun yung mga small things. At saka nakita natin parang comedy of errors na ron. Turnover against turnover. At nakita natin easy shot supposed to be for Nelson Aceitono at saka Ives Digdadize. At hindi nila nagawa pareho. Ito si Nelson. Ayun, sumobra naman yung kakakaliwa niya. Kanina pa siya kumakaliwa. Pero palagi ko doon sa sitwasyon na yun hindi na kailangan kaliwain. Kaliwain. Dapat naman ginamit na yung kanan. Potential foul trouble dito. De Hoya, merong 4. Si Benny Cheng, merong 4. At ganun din si Wilmer Ong. Pawang merong mga 4 na personal fouls para po sa Ginebra. Samantalang si Paul Alvarez, tinitingnan dahil may sugat. Dahil dyan sa Amerika, actually, Coach, merong silang rule na pagka may blood, tigil ang laro at papahiran o isisil yung sugat na yan dahil takot sila doon sa HIV. Takot sila kay Magic. Yun na nga ho yun. Yun ang Magic Johnson rule. So basta, ewan ko lang, I don't think it's being applied here, Pero doon sa NBA, tama ka ron na if there's any blood on any player, kailangan itigil ang laro at kailangan linisin at lagyan ng plaster. Parang yun nangyari doon sa playoff game nung San Antonio at saka Utah. Late in the game, nasugatan to si Karl Malone. Tinigil nila yung game dahil kailangan nilang i-seal nga yung sugat. Ganun po kahalaga yung pagsilip ng mga Amerikano sa seguridad nila. Baka in the future gagawin natin rule dito yon. Ang score po natin 67-62, 5 puntos ang abante ng
San Miguel. Oy. Pasa ni Valdavid. Oy. Hindi ine-expect ni Wilmer Ong. At sayang. Turnover na naman. At si Vince Sison, nakita natin, umispat doon na parang pinahihiwatig niya. Open siya. Open ako. Siya. Sana nakita mo ako. Sinasabi niya siguro kay Valdavid. At marami-rami na itong turnovers na to. No? Alam mo, sisilipin natin ito. Isang katutak na ito, coach. Sinitake advantage din ni Coach Norman Black dahil alam niya na yung tendency ng Hinebra na yun. Kaya ginawa niya, pinepress niya na almost 3/4 of the way itong Hinebra. Iniisip siguro ni Coach Norman, hindi ko na nga pinepress yan. Na-aksidente pa sa turnover. Lalo na siguro kung may pressure ito. Baka mag-40 ng turnover. Pumarin. 1 second on the shot clock. Naglinis ng rim. Ito si Vince Sison. Will he go all the way? Going all the way. Or that slam is Vince Sison. Masakit pa pa niyan, mga kaibigan. Pero idinang para sa inyo. At yun na naman, ang pagdurugo ng dibdib ng mga fans ng Hinebra. Ayan, papaalala mo na naman, ha? Tatapasi Nelson na sa itono. Nakuha ni Valdavid ang bola. Valdavid pine-pressure. Muntik mabitawan ng bola. Na-retain ang control. Pero sabi ng referee, teka, sinipa ni Alvarez ang bola. Oo. Si Sonny Jaworski. Ito yung dunk ni Vince Sison, no? At Yun. kahit masakit yung paa nitong si Vince Sison, nakita mo, inalalayan pa yun yung pagbaba niya. Okay na, sige. Alam mo, pagka ikaw nandun sa lugar na yun, parang nalalasahan mo na yung dunk, Kaya itutuloy mo na rin talaga. Samantalang ito si Ivesik Dise, enggang babalik sa court. At humingi na ng timeout ng San Miguel Beer. Iiga-iga si Ivesik Dise. Mukhang na-sprain pa yung kanyang kalimong paa. Ito po magpapatuloy ang ating third quarter. Tatlong lamang ng San Miguel Beer. Vince Sison, up fake. Walang nangyari. Marlo Aquino sa corner. Wala. Rebound. Nabitaw niya sa Itono. Pero natapik niya papunta kay Pulistico. A steal by Vince Sison. Naagaw naman ni Pumarin. At nandito si Pumarin. Binigay kay Alvarez. Alvarez lumipad. Ginamit ang banda. Ang sarap sumama doon, ano? Oo, talagang Mr. Excitement. Bumubuelo pa lang, iniisip mo na kung anong gagawin niya sa bola, Kaya talagang ina-anticipate mo kung anong move ang gagawin niya. Anong sarap lumipad pagka marunong kang lumipad. Pag hindi ka makalipad, sorry ka na lang. Ito ang pasa kay Marlo Aquino. Another turnover. Forced. Teka muna, nagbabawian, naglulundagan sa bola. Dikit-dikit sila. Ando ang agawan sa bola ni Aquino at saka ni Pulistico and will have a jump ball. At ngayon po ang pagkakataon para batiin ho namin ang ating mga kapatid dyan po sa Kabikulan. Ano ba yon? Diyos Mabalos sa Indogabos. Kaya tama ata ang pagbati natin sa ating po mga kapatid sa Sorsogon, Legazpi, Naga, Masbate, and Daet. Yan po kabuuan ng Bicol Region. Magandang gabi po at sana nag-i-enjoy kayo. Meron kasi coach na isang TV affiliate dyan sa may Virac, Catanduanes. Marami tayong kaibigan dyan sa Virac, Catanduanes. At magandang gabi. Ito na naman, hindi magandang gabi para sa Hinebra dahil sa itinatapon nilang napakaraming bola. Napakaraming turnovers. Mamaya nga siguro makukuha natin dyan kung ilang turnovers na itong Hinebra so far. Alam niyo kung naglalaro kayo ng bilyar, yung side-side doon, nagbabakod-bakod kayo. Yung bakod siguro ng Hinebra sa turnover, hindi naabot sa blackboard. Hindi na dami. Samantala, merong foul si Wilmer Ong na makukumit laban kay Nelson Osaitono. This will be Wilmer Ong's 5th personal foul at EJ File kailangan ipasok. At binabati po natin dito yung mga taga-suporta natin sa Catanduanes. So, ito coach yung mga kaibigan natin. At least hindi naman sasabihin nilang namumuliti ka tayo dahil hindi naman ako tatakbo senador sa 1998. Hindi ba? Akala ko, mayor kaya. Hindi, magdaya, masaya na ako dito. Ito po si Governor Seb Alcantara sa Catanduanes. Kaibigan natin ito, nakilala natin. Si Vice Governor Jofisto Verceles of Catanduanes, ganun din. Si Mayor Rudy Sarmiento of Virac. At kay former Mayor George Arcilla. Nandyan po sila kasama ang IBC General Manager na si Mr. Rino Basilio at yung kaibigan natin na si Mr. Danny Nakpil. Ini-inspect nga nila yung TV affiliate natin dyan. At least dito sa lugar ng Kabikulan napapanood tayo. Alam mo kung masarap sa Bicol? Yung sili. Sabi ko na nga ba. Kaya sasabihin mo Pero ayoko na. Nako. Kahit anong sili, ganyan po kaanghang ang ginagawa. Alam mo si Nelson Osaitono. Kaliwa pa rin yung dunk niya. Ganado sa kaliwa ito, no? Ganado sa kaliwa, baka kaliwete na to. Ayun. Hinebra, 9 turnovers ang San Miguel. 4. Sa third quarter pa lang yan. Meron kaninang 6 sa second quarter. Meron yatang 5 to sa first quarter. Sukat pa lang yun. 9 plus 9, 18 yata yun. Marami-rami na yun. Malapit na sila sa average nila. Third quarter pa lang ito.
1 minute and 48 seconds left dito sa ating third quarter. 10 po ang kalamangan ng San Miguel Beer laban sa Ginebra. Sabi nga ng mga ibang tao nila, siguro bibigay na ng San Miguel yan. Hindi. Kasi sister team, para maganda daw ang tapos. Aba, dito po sa PBA, walang ganun anong dito. bigay-bigay? Bugbugan Wala akong niya. kapatid dito. Naglagang bola kay EJ File. Hey! Bubble! Supal-pal ang inabot ni EJ File kay Alvarez. Supal-pal na naman si Luxig. Kukuha ni Asaytono ang bola. Salya dito, salya doon. Isinalya ni Marlo Aquino. Out of frustration. Si Guido Babilonia. But what defense pinakita ni San Miguel. Alam, ewan ko kung meron tayo, titignan natin si Marlo dito. Out of frustration. Wala Ayan, naghahawa ka na dyan. Out of Tatakan frustration. dito, makukuha Ayun. ang bola. At ano Ayun. kanya-kanyang kapit sila. Ito, tingnan mo, ano supalpal. Ayun. Huli na naman. Ayun. Yan, nag-aagawan sa bola. Ayun, si pumasok sa ilalim. Yun, si si Franz. Kung sino lang ang makikita, isalya, Ayun. isinalya. Labo-labo na yun, ah. At dito mga kaibigan, babalik si... Dadayain eh. Dadaya sana eh. Napiko ng konti si Marlo dahil sa pakiramdam niya kung saan-saan nanggaling yung mga player na pinagbabangga siya. Ano mo tawag doon? Yung pinotakte. O kaya kinuyog. Kinuyog. Yun, ang mas maganda doon, kinuyog. And Babilonia missing the free throw. Nayanig po mga kaibigan. Ito, Digdadice. Patay. Sprain, left ankle. No-observan daw within 5 minutes kung kaya pa niya. Kung hindi, baka na sa papalaro rin. Buti na lamang. Nangyari ito, isang game lang ito. Pwede na sa magpahinga. Whatever happens today, no? Ito nga yung kagandahan ng isang game. Makita mo tong dalawang team na to. Patayan. Hindi pa po championship ito. Talagang laban pa lang for third place ito. Baka akala nila ito na yung championship game. Oo, hindi po. Ang championship, mamaya po yan. Ang main event natin, mamaya pa. Pero ito yung pinanonood natin eh. Remakings of a championship. Dalawang foul. And this one on EJ File, it was pretty obvious that he committed the foul dahil yung siko niya, idiniin niya sa muka ni Guido Babilonia. Oo, medyo na-frustrate ngayon itong Ginebra San Miguel because of the referees losing their concentration. 10 points. Ayun, isa pa. Ayun. May Ito na yung sinasabi natin na nawawala na sa loob ang laro at yung tawag ng referee pinapansin. Alam mo, sanayan din ako dyan eh. Nangyayari din sa akin yan. Kaya hindi ko masisisi itong mga ito. Wala, talagang iba yung emotion na nadadala nung basketball eh. Pagka nasa loob ka ng court, kumbaga, nagiging mga possessed yung mga yan eh. At least hindi po pumuposes sa kanila yung mga... yung emotions lang. Oo, yung emotion na nagte-take over sa'yo. Ito, si Pumaren for his free throw shot on a technical committed. At ito yung mga sinasabi nating learning process ng Ginebra. That will have to go on. Yung maturity nila. Napaka-importante rito. Nakita nyo yung dalawang fouls na yun. Frustration fouls yun. No? And both yung kung nag-commit ng foul, si EJ File at si Marlo Aquino, masasabi natin relatively inexperienced pa. Samantala, illegal defense. Ayun, no? Dikit-dikit coach. So, dalawang foul. At ngayon, illegal defense and another technical foul on Ginebra San Miguel. Wag naman sana silang mag-collapse at this point dahil malaki pa chance nila eh. Third quarter lang ito. You have 1 full quarter and 1 minute and 11 seconds to go. So, anything can still happen. Pero dito mo mabibuild ang, sabihin natin, karakter ng isang team, no? Pagka ganitong mga pagkakataon, dito mo makikita talaga kung ang team mo may pwede. Ito yung kaibigan natin who came all the way from Caloocan, no? Si Bong Parco. Ito po ay paraplegic. Nakikita nyo, may bike siya. Dala-dala niya yung bike niya. Sinakay niya sa isang taxi galing sa Caloocan. Yung bike niya, hindi niya kasi naisisikat na yung paa niya. Yung kamay lang ang ginagamit niya para ma-propel siya. At ang makita mo yung kanyang commitment, yung pagkahilig niya sa basketball. At dito, nag-i-enjoy siya. Although Ginebra fan ito, palagay ko natutuwa siya sa mga inililipat ni Paul Alvarez dito sa game na ito. 14 points na po ang lamang ng San Miguel at 45 seconds to go left in this quarter. Ito, natuturog unti-unti ang Ginebra San Miguel. Will they make a comeback? Palalaman po natin sa fourth quarter. Samantala, merong foul committed. Si Dong Polistico commits sa foul. At dito mo makikita kung asan ang leader ng Ginebra. Sino ang glue that will keep the team together? Kasi itong point na ito, coach, dito nangyayari talagang tatambakan dahil walang gustong lumaro ng maayos. Actually, na-mention ko rin ito doon sa column ko. Sinasabi ko rin na itong team ng Ginebra na ito, wala na yung
wala nang halos, ano? Actually, si JB Gayoso is the only guy present, aside of course from Sonny Jaworski, from yung champion team nila nung huli. So, parang, 91. kumbaga, masasandalan mo dati sila Chito Loizaga, sina Dondon Ampalayo, no? Sila Dante Distrito. Gonzago, Rudy Distrito. Pero sa ngayon, dapat they have to build their own breed of leaders. 4 seconds on the shot clock, 10 seconds on the game clock. Supalpal, rebound na kuha, and there is a loose ball, foul committed. Freddy Abuda. Yun ang sinasabi, yun din siguro ang isa pang na-overlook, ano? Although si Jaworski is the acknowledged leader of Ginebra, kasi coach na nga yan, point guard pa sa loob, kailangan talagang meron sigurong isa na, kumbaga, i-delegate si coach, ano? Actually, kung isa, baka magkulang pa rin. Siguro, you have 2 to 3 veterans, no? Masabi nating people with the leadership qualities, kahit na hindi pa gaanong veterano, na who will see, who will give you encouragement or impose their leadership on the team when the situation demands it. Sabi mo nga, you mentioned the name JB Gayoso. Will he be a potential leader para sa team na ito? Alam natin, kailangan ng leader, di ba? Siya na nga lang yung the only remnant of the championship team. 6 seconds left. Ito si Alvarez sa atake. At pinasa niya ang bola kay Norman Black. 1.2 seconds left. A 10-point lead for San Miguel Beer. Si Asay Tonot, si Alvarez has exploded in this ball game. Third quarter pa lamang. Combination ng dalawa. 48 puntos na, coach. Wow, dami nun. Ibang klase ito. Alvarez, alley-oop pass. Oh, pa. May pagka-defense sa gano'n. 1.8 almost the conversion. So we had the third quarter with a 10-point lead para sa San Miguel Beer. 78-68. Pagbabalik mo kami.